Dito na tayo sa paborito natin panulak sa panahalian, ang H2O o Hot Issue sa Hotline at Opinion. Ika nga ng kanta, Pasko na naman o kay tuli ng araw. Ibig sabihin, marami na naman ang nag-aabang ng kanilang 13-month pay. Subalit bakit nga ba sa kabila ng pagiging ganap na batas, marami pa rin kumpanya ang nakalusot sa pagbibigay nito sa kanilang mga empleyado, maparegular man o contractual. Kaugnay niyan, makausap natin si Congressman Vicente Veloso, ang Vice Chairperson ng House Committee on Labor and Employment. Magandang tanghali po, Kong. Magandang tanghali din po, Rafi. Yes, sir. So, sir, saan po ninyo nakikita ang problema? Bakit po maraming mga kumpanya pa rin ang hindi nagbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado tuwing Pasko? Well, dahil sa itong nagtitipid. Nagtitipid. Ayun. Sa pagtitipid nila, hindi nila nasusunod yung batas, di ba? Pero sir, may suggestion na lang po ako. Kung pwede lang po sana. Bakit hindi na lang po kayo diyan sa Kongreso, isa sa inyo, siguro po kayo, mas maganda, magpasa po kayo ng batas na no business permit renewal to businesses that owe 13-month pay to their employees. Ibig sabihin, kapag meron po isang empleyado na nag-report po sa BPLO, nagpakita ng ebidensya na hindi po siya nabigyan ng 13-month pay, iipitin po ng BPLO yung business permit renewal ng kumpanyang yan. How's that? Meron tayong mas magandang provision sa batas. May mas maganda. Ano po yung mas maganda, sir? And that is Article 128 ng Labor Code. Ano po yung mas maganda na yan, sir? Okay. It provides in Article 28A that the Dole Secretary, as well as his regional directors nationwide, can visit all establishments, lahat. Kung mas maganda yan, sir, bakit hanggang ngayon, sir, marami pa rin mga kumpanya ang hindi nagbibigay ng 13-month pay. So, hindi maganda yan. Mas maganda siguro po sa akin. Mas maganda ang batas natin, ang implementation, ang problema. Katukan nyo na lang yan. Kasi ganitong nangyayari niyan, Rafi. Yes, sir. Ang dami ng cases na nangyari niyan. Umabot na sa Supreme Court. Maghanap ka ng mga 50, meron na dyan. Article 128A empowers the Dole Secretary as well as the regional directors na buksan yung mga libro, na iimbestigahan yung i-interview yung mga manggagawa. So that at that point, pag nakita nila na hindi binabayaran, halimbawa ng 30th month pay ang manggagawa, mag-i-issue na sila kaagad ng compliance order. Sir, mawalang galang na po. Okay. Yung programa ko pong Wanted sa radyo, 20 years na po yan. At every single year, tuwing Pasko or after ng Pasko, ako po ay dinadagsa ng mga empleyado ng iba't ibang kumpanya at nagrereklamo, hindi po nila tatanggap ang kanilang 13-month pay. Kaya kung maganda po yung batas na sinasabi nyo bakit po wala pa rin po patid ang pagreklamo ng mga manggagawa? Ito pong suggestion ko, sir, mabilis lang po to, sir. Magpapakita lang po ng ebidensya ang isa pong manggagawa na po siya hindi nabigyan ng 13-month pay. Ang gagawin po agad ng BPLO, hindi po i-renew ang business permit ng kumpanyang yan. At kapag hindi po na-renew ang business permit na yan, hindi na po siya pwede mag-operate, pwede na po siya isara. O di mas drastic yan, sir, mas madali implement, di ba, sir? Now, speaking of pagsara, you have 128C, empowering the regional director na isara kaagad. So yung processing parang business permit, matagal-tagal. Pag nag-inspection ka at nagkaroon ng violation, pwede ipasara ang kumpanyang yan. And this closure cannot be remedied by an injunction from courts dahil 128D prohibits the issuance of an injunction. Okay, well, hindi ko na masyado alam yung mga technical yan, sir. Yung sa akin lang po sana, suggestion po para mapabilis dahil every single year nga po, marami po tayong mga manggagawa. Pagdating po ng bisperas ng Pasko, tuyo lang po at saka instant noodle ang kanilang pong pinagsasaluhan ng kanilang pamilya. Samantalang mga mayari ng kumpanya nagbabakasyon po sa Europa at Amerika, nagpipiesta, di ba? Rafi, meron din tayong, kasi this concerns not only pera but also safety standards. Itong NELTEX ba yan? Ano yung nangyari na sunog dyan? Ang daming mga nagbabiolate even sa safety standards yet na bibigyan ng business permit. Alam mo, ang hirap talaga pagdating sa implementation. Magaling masyado itong mga Pilipino. But ang akin is, speaking of the law, nandyan na yan. Pwede diretso, pag may tumawag sa'yo, tawagan mo kaagad itong regional director,
samahan ng manggagawa doon sa kumpanya, magpabayad kagad, isara ang Sir, establishment. believe me, baka sir, hindi pa kay congressman. Yung programa ko po sir, in-existent na. Ginagawa ko po yan sir, kaya lang ang tagal po sir ng proseso at 9 out of 10, hindi po, it doesn't work sir eh. Bumabalik po sa amin yung manggagawa at sinasabi, Sir Rapi, wala pa rin po nanggagawa yung dole. Well, okay. Kung ganun ang nangyayari, we will take your suggestion into consideration. Isisingit namin as an amendment to 128C yung immediate, yung sinasabi mo na hindi bibigyan ng permit. Yes, sir. Salamat po, sir. Yan lang po. Magandang tanghali po, sir. Sige, salamat. Yes, sir. Basahin muna natin ang mga opinion sa ating H2O tungkol sa no 13-month pay, no renewal of business permit. Ayon kay Gabriel Labrador, kaya wala raw nakakaisip na kongresista na gawing batas ang no 13-month pay, no renewal of business permit ay dahil sila mismo ang mga negosyante na maapektuhan ito. Tama. Kaya sabi ni Joseph Enorme, mas mabuti na lang mag-resign sila kaysa maghintay sa napakatagal na 13-month bonus.